Hello everyone! Welcome back to another video. Ayan, meron naman po tayong pag-uusapan. Normal lang yung pagsasalita guys. Ngunit minsan, yung silence ay may dulot na magandang resulta. Ika nga, silent is golden. Right? Diba? Minsan, yung silence guys, yung tanging solusyon para hindi na lumala yung mga argumento. Once kasi na kapag sumobra na yung pagsasalita mo, may masasabi ka pa rin na hindi maganda, na hindi mo napapansin. Kasi ito yung prinsipyo ng kagaya ko, sinusunod ko. Para sa akin, word is secret. It is not the sound to communicate to someone. It's a vibration that to send out to the universe. Di ba? Kapag nagsasalita tayo, hindi lang yung mga words, yung sinasabi natin, ipinapahayag din natin yung sound, yung kagaya ng ah, ah, pagsigaw, di ba? Kasama na dun yung mga iba pang mga emphasis at ang ating mga emotion. Kaya kahit na may mga salitang mga ganito, pero magkakaiba ito ng kahulugan. And then it is not the word itself, but in intent behind it. Kaya ito na yung mga sasabihin ko sa inyo na yung mga rason na mabuti na lang na mag-silent tayo o manahimik pa kaysa sumagot o tumugon. Una guys, yung hindi lahat kailangan tugunan. Marahil na may tatanong mo, kung inuunsulto ka, di ba? Hindi na ka na ba sasagot? So, mananahimik ka na lang ba? So, guys, ito, bago ito sagutin, guys, gusto ko lang malaman ninyo na sa bawat komunikasyon, guys, so, 55 doon yung body language, di ba? Yung kagaya ko, nagba-body language, ayan, nasa 50-50, 50, 50, ano ba yun, 50-50, 50-50, I mean, porsyento. So, yun ang yung ano ng ating mga lengguwahe. At yung iba, yung ginagawa natin, yun nga, di ba? Yung mga lengguwahe na nagagawa natin. Marami mga lengguwahe yan. Di ba? Yung sinasabi ko sa iyo na body language na 55. Yung 38, yung tone ng voice natin, yung mga tono natin. At pito naman yung mga words, yung mga salita natin. So, you mean what I say. So, for example, so you are angry or galit na galit ka sa kasama mo o sa partner mo, di ba? Tapos tinalikuran ka lang habang nagsasalita ka pa. Di ba? Sobrang magagalit ka nun, di ba? Bakit ka magagalit? Hindi naman siya sumasagot sa iyo, di ba? Kasi yung katahimikan ng kasama mo, yung partner mo, ay yun na yung sagot niya. So, 25, yon. Yun ang pinapakita ng mga action niya, yung kilos niya. Yung body language, guys, kung ini-ignore ka ng tao, di ba, ma-hurt ka, masasaktan ka. Yun yung sinasabi ko sa inyo na 55 na porsyento. Kahit hindi siya magsalita na masasakit na salita, yung silence guys, yung kanyang sinagot. Oo, masakit kapag mayroong nag-iinsulto sa ating sarili, sa pagkatao natin. Pero ang pinakamasakit, kung hindi mo alam yung hindi mo alam kung paano sumagot sa mga insulto na yun. Kung gusto mong sumagot guys, dapat alam mo rin kung ano yung isasagot mo. Yung siyempre may laman.
Hindi yung makakagulo pa lalo sa mga sitwasyon na hindi mo alam kung papaano mo i-rebound yung insulto na yon. Mas mabuti pa na manahimik ka na lang. Kapag nananahimik ka, doon makikita ng tao yung pagiging professional natin, di ba? So, ibig not mean to say na na kapag professional guys, yung mataas na yung naabot mo, di ba? Sa buhay, kahit mababa lang level yung natapos mo, di ba? Pwede mo pa rin ipakita yung pagka-professional natin. Don't sad guys kung hindi ka nakakasagot sa mga insulto ng ibang tao, hindi ka naman mamamatay eh, di ba? Kapag hindi ka nakakapagsalita, di ba? Hindi na naman required tumugon, di ba? It depends kung paano dinadala ng tao yung kanyang emotion. Kaya ito, yung dahilan na kung bakit sinasabi ko sa inyo to na manahimik na lang. Dahil gusto ko na maging wise tayo sa buhay. Nasanay natin yung kawikaan na yun nga sa Solomon 10:19, kapag maraming sinasabi, hindi maiwasan na magkamali. Pero ang nagpipigil ng kanyang dila ay matalino. Kita mo yan? Pigilan mo yung inyong mga tangi, yung ating mga dila. Dahil yung mga dila, yan, makakatindila. Marami nasasabi na, lalo yung mga chismoso dyan. Yung mga marites, di ba? So, kung wala ka nang may sasagot guys, kung gusto mo talagang sumagot, dapat yung may mga points, mga punto. Kapag sinagot mo lang ito ng pang-iinsulto rin, hindi matatapos yung mga conversation nyo, yung mga sagutan nyo, mga alitan ninyo, di ba? Mga negatibo, laban sa negatibo, di ba? Para madidrain yung inyong mga enerhiya na hawa ka pa at makakahawa ka pa. At yung masaklap pa guys, kahit sumagot ka sa pag-iinsulto nila, hindi ka nila pakikinggan eh, di ba? Mas lalo ka pa nilang aasarin. Ang mabustang resulta ng yung katahimikan, yung tatahimik ka na lang, magpo-pull down yung mainitin ng ulo ng ibang tao. So, 'di ba? Kita mo naman sa mga bashers, 'di ba? Kapag hindi mo sila sinasagot, so tatahimik na 'yan, 'di ba? Kapag nag-reply ka sa kanya, lalo nga haba yung pag-uusapan ninyo. So, it's better na manahimik ka na lang, lalo na sa mga post o mga dyan sa social media, kung ikaw naiinis. Kung pagpapatulan mo yan at lalo yung ano mo, siyempre haba ng haba yung conversation nyo. So, it's better na manahimik ka na lang para hindi na umaba yung inyong mga alitan o galitan. Patayin mo kagad yung mainit niyang emotion sa pamamagitan ng pananahimik. So, guys, ulitin ko, silence is golden. Oo, masasaktan ka sa mga pag-insulto nila, pero mananaig ka pa rin kasi nga, napatay mo yung toxicity ng isang tao. So, yun ang gusto mo mangyari, di ba? Kaya yun din ang gawin mo. Paglaruan mo na lang yung kanyang mga minds, yung kanyang isipan, skolical yung labanan dito. Yung katahimikan natin, ang pinaka makapangyarihan na ano natin na sandata. The more na ino-ignore mo yung toxic na tao guys, the more siyang mag-iisip tungkol sa iyo. At siya yung magdadala ng bigyat sa kanyang dibdib. So, di ba? Meron naman po kayo natutunan. So, manahimik lang tayo. Hayaan mo lang siya na magdadaldal at yun nga, kapag nag-iisip yung masisiraan ng ulo yun at yung kanyang puso. Kasakit pa sa puso yun. So, hayaan mo lang siya na ganyang kirahin ka niya basta't ikaw alam mo yung ginagawa mo sa sarili mo. So, di ba napakaganda yung pananahimik. So, kung ikaw, habang ikaw, pa-chill-chill ka lang, patawa-tawa, hayaan mo sila. Bago sumisyon sa'yo. So, inggitin mo pa sila para lalo pa silang mainis sa'yo, di ba? So, yung iba na anong ganyan,
Mare-realize nila yan guys, yung masama pala yung ginagawa nila. Kakainin sila ng mga negatibong emotion. So, yan. So, ito pa yung isa pa guys, yung hindi lahat pakikinggan ka. Para saan yung pagpuputak mo? Kung karamihan ay walang pakialam sa mga pinagsasabi mo, walang pakialam sa mga nararamdaman mo, emotion mo, di ba? Masasayang yung inyong power, inyong lakas, yung time niyo. Kapag, 'di ba, nakakairita kapag walang nakikinig sa iyo, lalo sa inanahin mo, sa problema mo, 'di ba? Parang nakikipag-usap ka lang sa mga manhid, mga pader na walang kabuhay-buhay. Lahat naman tayo, 'di ba? Meron gustong nakikinig sa atin lalo sa mga problema natin, 'di ba? It times come to be get to give an attention. Some people are always interested in himself, not only in you. It's a simple of that, di ba? Paano ko to nasabi, guys? For example, kapag ikaw ay, yun nga, yung mga kasama nyo ay nagpapakuha ng letrato, di ba? Sa oras na tumingin ka doon sa larawan, so, anong una mong tinitingnan, guys? Of course, yourself doon sa picture, di ba? Tinitignan mo yung inyong figura, yung inyong itsura, di ba? Sana sa larawan lang mangyayari. Minsan kasi, nagre-reflect yung mga ginagawa natin. Minsan tayo mismo yung hindi nakikinig sa hinanaing ng iba. Kaya kung gusto mong pakinggan ka guys, sana makinig ka rin doon sa iba. Pero huwag kang umasa na pakikinggan ka rin ng lahat. Dahil hindi mangyayari yon, masasaktan ka lang. Some people will act according to the needs of what. Sometimes you just need to distance yourself to other people. So, kung gusto nilang makinig, sila na yung kusang lalapit sa iyo para ibigay yung buong attention, di ba? Kung ayaw nilang makinig, alam mo na kung paano ka mag-react. Tanggapin mo na lang na may mga tao talagang mga selfish, makasarili. At hindi lahat ng katulad mo na marunong makinig at magbigay ng atensyon. Just accept the fact that there always be ourself from own problem to deal to with. The more focus more, that makes me feel better. Kasi mas na maganda kasi yung life natin, yung pamumuhay natin kung tanggap natin yung realidad, di ba? Pero gusto ko lang malaman ninyo guys na hindi lahat ng pagkakataon sila yung may mga problema. Siguro hindi natin alam kung paano magpahayag ng ating mga emotion, 'di ba? Na hindi na, na nila maintindihan. Communication skills a matter of lot. It is not verbal. So it's also include the way communicate. Kapag nagsasalita tayo guys, dapat yung may laman at madaling maunawaan. Para ganado yung mga tao na makinig sa'yo, di ba? So, sa palagay mo, maayos ba yung pananalita mo? Di ba? It's not your problem, di ba? Problema na nila yun. Kung hindi sila nakikinig kagaya ako, yan. Hindi kayo nakikinig at hindi kayo nanonood. At ako, nagsasalita sa inyo, yun. At pinapahayag ko lamang yung gusto kong ipahayag sa mga tao na kagaya ngayon na gustong manood, di ba? Kaya minsan, mas narinig ng tao yung, minsan kasi sa tao, kapag ikaw ay silence o tahimik, di ba? Huwag mo nang ipilit sa mga tao na ayaw makinig. So, ito pa guys, manahimik ka para makapag-isip ka ng maayos. So, remember this guys. Nasa katahimikan nakasalalay yung kapayapaan ng ating isipan. So, 'di ba sabi ko nga kanina, mas mabuti pang silence ka na lang. Manahimik ka na lang, 'di ba? Kaysa magsalita ka ng walang laman. Kasi ako kapag may kausap guys,
lalo na sa mga taong hindi ko masyadong pamilyar o kakilala, 'di ba? Bilang ko lang yung mga salita na sinasabi ko. Bakit? Gusto ko kasing magsalita sa isang tao dahil doon ko makikilala kung sino siya. Minsan sa pananalita ng tao, lilitaw yung kanyang pagkatao, 'di ba? Hindi nyo ba napapansin guys? Kapag ang isang tao ay, yun nga, salita ng salita at maano mo, masasayko mo yan eh. Yung kanyang panalita na kesyo ganyan, ganon, ganito, di ba? At yung puro kayabangan na meron siyang ganyan, nagtrabaho siya sa ganyan, yung kanyang ah, mga achievement. Hindi naman po lahat ng mga ipinopost o nagsasalita sa achievement ay kayabangan. Hindi po. Ibig ko sabihin, yung kanyang panita, makikita mo naman sa kanyang kilos yan, sa kanyang mga gawa, di ba? Kung talagang totoo yung sinasabi niya na talagang, dahil ang tao, ako, marunong din ako mag-psycho sa tao. At alam ko yung talagang dapat na tulungan at hindi dapat tulungan. At alam ko naman yung mayabang at hindi mayabang, di ba? Kaya ito, nasabi ko to kasi guys, ito, bakit? Kagaya nito, kung gusto kong magsalita sa isang tao, dahil doon nga, doon ko makikilala kung sino siya talaga. Minsan sa panalita ng tao guys, lilitaw yung kanyang pagkatao. Malalaman mo kung mayabang ba siya, prangka ba siya, mahiyain ba siya, o ano pa man. So, doon mo malalaman. So, kailangan mo manahimik para malinaw yung salita ng isang tao para makita mo na papasok sa iyong utak, di ba? Para makuha mo kagad yung punto niya. So, I repeat guys, ito. Hindi required na dapat sumagot ka kagad. Sa panahon ngayon guys, natin, kapag hindi ka tumugong kagad, iisipan ng ibang tao na medyo, yun nga, tanga ka nakausap. Hindi ka tanga, nag-oobserba ka lang. So, remember this guys, kapag silence ka o tahimik ka, madali mo maririnig at maintindihan yung sinasabi ng isang tao na talking mean you are listening. When you are listening means you understand. You understand because you are mentally present. So, no need to something to say. There's no need to worry about. There are good conversationalists. Everything you need will come to you if you are receptive to receive it. If you're receptive to the universe, you will hear it. Diba? So, ito pa guys, ang katahimikan ay isang respeto din. Minsan kapag may problema tayo guys, hindi sa lahat ng oras ay kailangan natin ng solusyon, di ba? Minsan kailangan mo din na may lalabasan ka ng problema mo. At kailangan mo rin mayroon nakikinig sa iyo. Makikita mo kung gaano ka nirerespeto ng isang tao, di ba? Kung sa tahimik lang siya at talagang nakikinig sa iyo. Hindi sa lahat ng oras ng katahimikan ay nangangahulugan na walang pakialaman. Minsan may respeto din itong ipinapahiwatig through us to connect, for us to listen to the voice of our inner will. You must still to hear the word spirit. Spirit is not known, but felt. The more we talk, the less you truly experience. But you bring silence to the conversation, experiencing the things. Diba? The words are no matter to bear ourselves. So, madali nating maunawaan yung mga narinig natin kung tahimik lang tayo. Ito yung rason kung bakit nagkakainitan yung tao dahil palagi silang daldal ng daldal, di ba? Lalo na sa mga nagiinuman dyan, di ba? Madali mag-away yung mga tao. Dahil sabay-sabay na silang nagsasalita, di ba? Kaya umabot sa punto na hindi na sila nagkakaintindihan. Katulad ng mga tao na mga chismoso, di ba? Chismoso. Sila yung mga taong makakuha ng gulo. Dahil hindi nila ginamit yung kanilang katahimikan dahil sa kanilang mga makakatindila. Yung mga chismoso-chismosa dyan, di ba? Yung kanilang tenga. Mas inuuna nila yung kanilang mga mouth na mabababa. Di ba? Gamitin mo yung katahimikan, guys. Dahil nagpapahiwatig yan na may respect ka sa mga tao,
It shows that you're valuable as a speaker to survey. It's Markle trust. It offer deeper sustaining the problem that hands. So guys, hindi lahat ay may pakialam sa iyo. May mga tao talagang walang pakialam sa mga sinasabi mo, di ba? Kahit sabihin pa natin na nakikinig sila, pero in the truth is, wala naman silang pakialam eh, di ba? Kagaya ako, salita ng salita, meron ba na um, nanonood o meron ba silang pakialam? So, yung mga gusto lang may malaman o meron lang matutunan dito sa sinasabi ko, I don't care, basta ako eto nagsasalita sa inyo at meron akong ito live at ito pinag-uusapan natin. So sa mga gustong manood, maraming salamat at sa mga ayaw naman at marami ding salamat, di ba? At least ako ito nagsasalita sa inyo, sa inyong harapan at para yun nga ipaliwanag kung ano ito yung mga nararamdaman natin. Yung sinasabi ko sa inyo, yung pananahimik, 'di ba? Napakaigi yun, lalo na sa mag-asawa na kasi ang babae makatakyan eh, 'di ba? Kapag ang lalaki tahimik at tatalikuran na lang, wala nang gulo. Kaya yun ang sinasabi ko sa inyo, pinapaliwanag ko sa inyo. Maraming ibig sabihin ng katahimikan na sinasabi ko, may body language, 'di ba? So, yung iba na nagsasalita, yung sinasabi ko sa akin, katulad ko na walang pakialam yung iba sa akin, di ba? May mga tao talagang walang pakialam sa mga pinagsasabi ko, di ba? Kahit sabihin pa natin na nakikinig sila, pero sa totoo, wala silang pakialam. Kaya minsan, huwag tayong padalos-dalos sa bibig natin dahil malalahat lang natin yung problema sa mga taong mga chismis lang pala yung habol. So, tanungin kita guys, sa isang araw, ilang beses ka nagsasalita? At ilang beses ka ring tunay na nakikinig? Kung maraming beses na yung paggamit ng iyong bibig, baguhin mo na kagad yung ugali mo. Madali kang mapapasok ng mga chismosa. Di ba? Kaya ako, natutunan ko na rin ito. So, ako, wala din akong paki sa kanila. Basta ako, kung anong ginagawa ko, kung ano yung mga nangyayari sa buhay ko, para lang maibsan yung kalungkutan ko dito, boring ko. Ayan, as a vlogger nga, di ba? Nagpo-post tayo. Alam niyo naman sa mga nagba-vlogs, kailangan marami tayong mai-post o para yung ating mga nagagawa o yung mga manonood ay yung meron silang may matutunan din. Hindi lang salita ka lang ng salita na walang laman. Kailangan kapag nagsalita ka guys, ay malaman at para meron silang matutunan. Kaya nga yung iba, di ba, educational. Educational. May marami mga content, di ba, na yung mga tao na gustong manood at gustong mapanood ka lalo sa yung mga pananalita. Napaka-importante yan. Yung sinasabi nila, di ba, yung pananalita, lalo-lalo na yung sa action na rin, siyempre. Kung kagaya ngayon sa mga baguhan na mag-a-abroad, ayan, lagi kong pinapayo na dito sa abroad yung mga ginagawa at kung ano yung mga buhay-buhay dito, at least magkaroon naman lang siya ng idea, di ba? Hindi yung nagpo-post tayo kung ano-ano. Ako, hindi sa ginagawa ko to para sa akin. Ginagawa ko to para sa karamihan lahat dito sa buhay-buhay sa abroad na ipinapakita ko lang kung ano yung buhay-buhay dito. Kasi marami sa atin na hindi nakakaalam na kapag nag-abroad, basta salitang abroad, sinasabi nila ay napakasarap pakinggan. Pero pag nandito ka na, yung lahat ng hirap, sakripisyo, tiis, talagang mararanasan mo. Di ba? Marami mga OFW na luhaan, biguan at marami yung karamihan dito yung mga hindi natutupad yung mga pangarap nila. Kumbaga sa 100%, nasa 20% lang yung mga nagsasucess compare doon sa mga nasawi, 80% lang. Kasi dito sa abroad, kailangan, yun nga sinasabi ko sa iyo, kapag hindi ka matiisin, masipag, at hindi ka
determinasyon sa iyong buhay at yung sa inyong pangarap. Hindi ko naman sinasabi na wala kayong pangarap. Lahat tayo ay may pangarap at gusto natin lahat yun ay matupad. Kaya nagtitiis tayo dito, yung iba, mga kadama dyan, shout out sa inyo, di ba? Ang daming mga sakripisyo na dinadanas natin, lalo na sa mga amo natin na hindi natin alam yung mga ugali pagdating dito, at pagdating dito ayun nga malalaman na natin yung ating mga buhay-buhay dito. Yung iba, 'di ba, hindi pinapakain, minamatrato, ginagahasa, kulang sa tulog, kulang sa pagkain, tapos ang sahod delay. 'Di ba, napakahirap po 'yon. Kaya yung sinasabi ko sa inyo ito, at buhay-buhay dito, at ako bilang isang OFW din, nakikita ninyo yung buhay-buhay ko dito. Pinapakita ko lang everyday life ko, yung yun nga pinopost ko para yung iba na mag-isip din na ganyan pala sa abroad, ganito pala ang buhay. Pero para sa akin, hindi naman po lahat ng dito sa abroad ay meron mga kumpanya na magaganda. Hindi ko lang na-tsempuan yung kumpanya ko na yun nga sa iba na nagkakaroon sila ng mga problema sa kanyang kumpanya. Pero sa akin, wala namang problema. Kaya yan, sinishare ko lamang po sa inyo para yung iba na makita, ma-inspired sila. Kumbaga, ma-inspired sila na makita yung buhay-buhay dito na as OFW ako, si Omer, si Pobre, maganda pala yung napuntahan. So, parang magkakaroon ka ng idea, ako rin, try ko rin kaya, di ba? Nagkakaroon tayo ng mga inspiration sa ibang tao. Hindi yung puro kayabangan lang yung mga sinasabi ko dito. Kasi may mga laman din mga sinasabi ko, yung mga vlogs ko. Hindi lang ganyan lang nagpapakita ko. Halimbawa, for everyday life na ginagawa ko dito, pagluluto, o di ba makakukuha na rin kayong mga tactical lalo sa pagluluto, yung mga recipe, yung mga ingredients na nilalagay natin sa pagkain natin, na makasimple lang, na mabubuhay tayo, magsusurvive tayo kahit na maliit ang sahod natin. At least meron tayong recipe na gagayahin o lulutuin lalo na sa everyday life natin dito para mag-survive. Yun lang po yung mga purpose ko. Kaya ako dito, kanya-kanya rin po tayo ng kumbaga ginagawa para maging masaya. Hindi lahat ng mga OFW dito ay masasaya. May mga times na malulungkot ka, maboboard ka, ma-homesick ka. Kaya dito, kaya intindihin nyo rin po ako na talagang sa tagal ko na rin dito at nalaman ko rin yung pamumuhay dito sa abroad, at sinishare ko lamang po sa mga manunod natin, lalo sa mga, yun nga, sa mga baguhan na mag-abroad, at itong buhay ko dito sa abroad para malaman nyo rin. Hindi yun nagba-vlogs tayo na paulit-ulit. Oo, paulit-ulit, pero siyempre kaya nga a day in my life, di ba? Araw-araw yan. Kumbaga nakikita nyo kung anong buhay-buhay ko dito. So ayan. Yan nga, itutuloy po na natin yung ating vlog kung saan ako napunta, di ba? 'Di ba? Yung pakikinig nga sinasabi ko sa inyo, inaintindihan nyo kasi yung utak mo ay yun nga presentable. So there's no need to come once to something to say. There's no need to worry. There are a good conversationalist. Everything that you need will come to you if you are receptive to receive it. If you receive it to the universe, will hear it. So ito, yung sinasabi ko sa inyo, yung katahimikan ay isang respeto din. Minsan kapag may problema ka, hindi sa lahat ng oras kailangan natin ng solusyon. Ito, back to topic na po na ano ko lang po, baka magulo po kayo. Di ba? Kapag yun nga, yun nga may problema ka, mayroon kang malalabasan ng mga problema mo, at kailangan mo lang na makikinig sa iyo, makikita mo kung gaano ka nare-respeto ng isang tao kung tahimik lang siya at nakikinig sa iyo. Hindi sa lahat ng oras ng katahimikan ay nangangahulugan na walang pake. Minsan may respeto rin itong pinapaliwanag for us to connect, for us to listen to the voice of our inner being. You must be still to hear the word to spirit. Spirit is not known but felt. The more we talk, the less you truly experience. That bring silence to the conversation, experience to ritual things to ourselves. Then words are no longer matter and help us to ourselves. So madali nating maunawaan yung mga naririnig mo kung tahimik ka lang muna. Ito yung rason kung bakit nagkakaintindi yung mga tao, dahil palagi silang daldal ng daldal, lalo na yun nga, ito sa mga nagiinuman.
So, madaling mag-away yung mga tao dahil yun nga, sabay-sabay na silang nagsasalita. So, umabot sa punto na hindi na sila nagkakaintindihan. So, katulad nung nga, sinasabi ko mga chismosa, sila yung madaling makalika ng gulo dahil hindi nila ginamit yung kanilang katahimikan at yung tenga. Mas inuuna nila yung kanilang bibig. Kaya gamitin mo yung katahimikan dahil nagpapahiwatig yan na may respeto ka sa mga tao. It shows that valuable that speaker, di ba? It is marketable trust that offer differ yung mga problema sa ating buhay, di ba? So isa pa, hindi lahat ng tao ay may pakialam sa iyo. May mga tao talaga na walang pakialam sa mga pinagsasabi mo. Kahit sabihin pa natin nakikinig sila. Pero sa totoo, wala naman silang pakialam, di ba? Kaya minsan, huwag kang padalos-dalos sa bibig mo. Dahil may lalahad mo lang yung mga problema sa mga taong mga chismes lang ang habol. So, sa isang araw guys, tanungin nga kita. So, ilang beses ka bang nagsasalita? At ilang beses ka na tunay na nakikinig? Kung marami kang beses na yung paggamit mo ng bibig, baguhin mo na yan guys. Madali kang mapapasok ng mga chismosa. Kung panay salita ka lang. Madali yung makita yung butas ng buhay mo. Kaya matuto kang manahimik. Dahil lahat ng nakapaligid sa iyo guys ay tunay na kaibigan at tunay na tutulong sa iyo. Marami sa kanila yung walang paki sa buhay mo. Sa oras na may man nasabi sa buhay mo, hindi mo na ito maibabalik pa. At masaklap doon, madali itong maikalat sa lahat. So remember this guys, may pakpak yung dila. Kaya mas mabuti na manahimik ka na lang at mapagkamalan na ignorante tayo, tanga tayo, di ba? Kesa sa salita ka ng salita, putak ka ng putak at makikita nila yung inyong katangahan. Kaya hindi ko naman sinasabi na manahimik ka na lang sa lahat ng oras. I mean to say guys, sabi ko nga kanina, magsalita ka lang kapag may laman yung mga pinagsasasabi mo. Huwag kang gumaya sa ibang tao na hindi pinag-iisipan yung mga salita na ikinagugulat nila kung bakit nila nasabi yon. Huwag kang gumaya sa kanila guys na nagpapakalat ng mga maling impormasyon, mga gawa-gawang salita, mga traidor, di ba? So, kung gagawin mo yan guys, parang ipinapakita mo na rin sa ibang tao kung gaano ka kabobo at mahihirapan na nila na pakinggan ka. Kung gusto mo na magsalita, di ba? Dahil wala na silang tiwala sa iyo, di ba? Kagaya ako, may mga kaibigan ako na ganyan na gawa lang ng gawa ng salita. Dati, yun, may tiwala ako sa kanya. So, nung nalaman ko na gano'n ang mga pinagsasabi niya, parang nawalan na ako ng tiwala sa kanya na maghayag pa o magbigay pa ng mga problema sa kanya. Kasi nalaman ko na siya chismoso at lahat ng mga sinasabi ko ay kinakalat niya. Kaya ingat po kayo sa mga tao na mga chismoso. So, ito pa guys, yung kontrolin mo yung bibig mo. Huwag mong baliwalain ito guys. Dahil napaka-importante nito. Silent is so powerful. It frees yun nga, yung people words power. People words power ba? Oh, napaka-importante po sa tao yung pananahimik, di ba? Mahihirapan tayo na pasukin yung buhay natin. Mahihirapan sila mag-isip kung sino tayo. Mahihirapan sila kung paano nila tayo husgahan. Mahihirapan sila paano tayo titirahin. Silent is your weapon. Tama naman, di ba? Kapag hinuhusgahan ka, kahit hindi naman totoo yung sinasabi nila, ay maapektuhan ka talaga. But your power comes from your belief. Is that belief that weaken the other people disbelief. So, yun nga, yung pananahimik guys, is the person practices to people who do not yun vibrationally. It's much more free. This word that do not help. Kaya bago mong ibuka yung bibig mo guys. So, you take a deep breath. Kaya ayan. Diba? At isipin mo muna
kung yung mga salita na ito ay makakasakit sa'yo o makakasakit sa ibang tao. Kung nakakasakit sa'yo sa ibang tao, huwag mo nang bitawan yung mga salitang iyan. Itikip mo na lang yung bibig mo. Huwag mong hayaan na matalo ng emosyon mo yung katalinuhan. Yung isa pa guys, yun, alamin mo kung kailan ka mananahimik. May oras para manahimik. At para, yun nga, may oras na para magsalita. Mababasa natin sa Ecclesia, yun nga, ito yung prinsipyo na yun nga na nalaman ko. Maraming nagtatanong kung bakit tahimik ang tao. Hindi naman ako sobrang tahimik, di ba? Ang daldal ko nga eh. Lahat nga nalalaman niyo sa buhay ko, post ng post yun. So ako, tignan ko lang sila guys. Smile lang ko lang sila na sabay sabi, hindi ka ba komportable sa yun nga sa mga kadaldalan ko? Kasi mas maganda yung tahimik. Ako hindi ako tahimik. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, mas maganda yung tahimik. Walang gulo, walang tsismosa sa buhay mo. Kasi kapag yun nga sinasabi ko sa inyo to na para sa mga manonood natin, yan, para meron din kayong kapulutan dito sa sinasabi ko, yun, yung pananahimik ay napakaganda rin na wala kang sinasabi sa buhay mo, tahimik ka, wala silang ipupukol sa iyo at siyempre mag-iisip sila at kung ano yung buhay-buhay mo. Siyempre, yung iba kasi mga tsismoso dyan eh. Mas malalaman mo ang kanilang buhay, ang kanilang mga pag-uugali sa kanilang mga ikinikilos at sa kanilang binubukan ng kanilang mga bibig na as mga mayayabang. Diba? So, sa atin, iniisip ng mga tao na ako nga yun ganito na masyadong prangkahan, masyadong ito, lahat ng mga kinikilos ko at sinishare sa inyo, pinopost ko, oo, totoo po yun. Para meron kayong kapulutan na aral, di ba? Pero ito talaga yung totoo. Ayoko kasi na iba na tao na pag-isipan ako na gano'n na ganito si pobre. Kaya nga ito binabahagi ko rin po sa inyo para meron din po kayong matutunan sa buhay, lalo na kapag ikaw ay nangarap, nagsikap at yun nga, para umangat ang buhay. Sa buhay ko, ngayon ginawa ko ito para yung iba may kapulutan din. Diba? Kapulutan talaga eh. Kala mo talaga kapulot-pulot ang mga buhay ko. Totoo naman kasi ito. Namuhay po ako ng ganito. Sarili ko nagsikap para umangat. At sa mga nakakilala din naman sa akin, siguro kilala naman yun naman ako na hindi rin ako umasa sa ibang tao para yun nga na guminawa ang buhay. Meron man mangilan-ngilan na humingi din akong tulong sa mga, siyempre, sa pamilya natin at na nagpapasalamat din po din ako sa mga pamilya ko. Nandyan din sila na umaalalay sa akin kahit na papaano kapag may problema ako. Ayun nga. In the times na, yun nga, panahon na hirap pa ako, talagang wala kang malapitan na tutulong sa iyo. Kaya ako nagsikap sa buhay ko para yun nga magkaroon din ng direksyon ng buhay natin. Yung nag-aaral ako, nagsikap at ito nga sinishare ko rin po sa buhay-buhay natin at para malaman ninyo yung mga tao na nawawalan ng pag-asa na sa mga lala sa mga kabataan dyan, di ba? Na kapag may pangarap ka, tuparin mo, magsikap ka, magtiis ka para sa sarili mo, hindi para sa iba, para sa sarili mo yan. Kapag nagawa mo yan, ay ikaw ay magiging masayang matagumpay sa buhay mo. Kasi kapag dumanas ka ng hirap, tiis, sakripisyo sa buhay mo, doon mo malalasap talaga yung sinasabi nilang ligaya. Kapag ikaw ay namuhay ng yun nga, puros luho at walang pagod sa pinagpaguran mo, mababaliwala yan at hindi mo ma-appreciate, di ba? Hindi nyo ba nasubukan yan? Kapag ikaw ay nagpakapagod, kapag sumahod ka, di ba? Sarap-sarap sa pakiramdam. Ganun din sa buhay. Kailangan danasin natin yan, yung hirap, yung tiis, at pagsisikap sa buhay. Kapag nalasap natin yan, ay talagang napakasarap. Lalo na kapag pinagpaguran mo. So ayan, maraming pong salamat sa panonood. Ayan, at binahagi po natin itong usapin na ito, yung pananahimik. So, God bless po. Pobreng Kapampangan ulit. Enjoy watching.